Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibyo natin, kansilado na. Nako po. Ha? Nasa Luzon ang Ghost Project, sa Davao ang sisi. Nako yan ha. Sino kaya ang nagsisisi sa Davao? Nandun nga naman talaga mga Ghost Project sa Luzon. Pero eto mamaya, bigyan po natin ng pag-usapan po natin yan mamaya mga kababayan at eto nga. Bago po natin simulan ng usapang ito, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video nito. Maraming salamat po at eto na nga, pag-usapan na po natin to mga kababayan. Unahin muna natin itong pagbasura or pagkansila, no? Ng COMELEC dito po sa Duterte Youth bilang isang party list. Duterte Youth ibinasura ng COMELEC sa botong 5-1 at 1 ng COMELEC and Bank. Formal nang ibinasura ang registration ng Duterte Youth party list ayon kay Chairman George Garcia. Nako po. Ito ay kasunod sa kaguluhan sa kakulangan nila sa publication at hearing of party list accreditation na kinakailangan ng full body. Yan mga karbi natin. Marami na naman po ang mag-iinit ang mga tenga dito po sa balitang ito. Sapagkat biruin mo, sabi po dito sa komento, ito babasahin po natin yung komento dyan sa post na yan. Yan, ito. Sabi po dito ni Survivor Alon, pero si Abante nanalo kahit natalo. Napaghahalataan katuloy COMELEC, tuta ni Bangag at Tambaluslos. Nako po mga karibyo natin. Ano pa? Sabi pa po dito, bangag talaga ang mga galamay ni PBBM. Pinapanalo ang talo, yung panalo pinatalo. Sunod pag wala na sa pwesto yang bangag na BBM yan. Pulong mga yan. Nako. Oo nga mga karibyo natin magtataka ka. Itong Duterte Youth, hindi naman ito baguhan bilang isang party list. Diba? Ibig sabihin, meron na sila, registered na sila, diba? Pero bakit ganito? Nagkakaroon sila ng mga problema ngayon sa COMELEC. Bakit si Abante nga? Diba? Yan na lang ang pinaka-best example. Bakit po si Abante, bakit si Abante mga kababayan ay nakaupo sa Kongreso na hindi naman ibinoto ng taong bayan? Hindi naman po siya nanalo sa kanyang distrito. Yan po, karamihan po sa mga comment dito, no? Diyan, karamihan po sa mga comment dito, yun po ang sinasabi nila. COMELEC bayad, alright. Well, anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Nag-comment nyo lang po. Wala rin naman tayong magagawa kung di sundin ang COMELEC. Sila po ang nasa kapangyarihan. Sundin na lang po natin sila. Pero eto sabi po, may nag-comment kanina dito, sabi niya ayan na. Hindi naman to mga youth. Tingnan nyo mga hitsura daw ng mga Duterte Youth nominee. Hindi naman mga youth ang mga yan. Sabi ko, hindi nga youth, pero yun po ang nire-representa nila. Ito po, kung pag-uusapan na lang naman natin ang pagiging representatives, no? Ito yung party list na CWS or Construction Worker Construction Worker Solidarity ni Guardiola, di ba? Si Guardiola po mga kababayan, yung may mansion dyan po sa California, na ang halaga ay $10.3 something million, di ba? At contractor din po ito. Well, anyway, ito pakinggan po natin ang balitang ito mga kababayan, no? Para mas mapag-compare talaga natin. Kasi gusto ko lang i-point out dito, tinitira kasi nila yung Duterte Youth kasi hindi naman daw mga youth, no? Hindi naman mga bata. Ito, mukha ba itong mga construction worker? Ito si Guardiola, mukha ba itong construction worker?
Eto po mga kababayan ng balita, grabe pati pala kamag-anakan nito. May nakukulimbat sa kaban ng bayan. Kung hindi mismong kongresista ang kontraktor ng flood control projects, kaanak naman nila ang pamilya ni CWS Party List Representative Edwin Guardiola. CWS, mga kababayan, Construction Worker Solidarity. Kaya na. Bilyong pisong halaga na ng kontrata ang nakuha. Ang bilyon sa agenda report ni George Cahiles. Kilalang kontratista si Congressman Edwin Guardiola bago siya sumabak sa politika bilang kinatawan ng Construction Worker Solidarity o CWS Party List sa Kongreso simula noong 2022. Mula taong 2000. O yan CWS, yan na po yung kinugusto kong i-point out dito, mga karbi natin Construction worker. Mukha bang construction worker yan si Guardiola, mga kaubayan? Parang niluloko po tayo. Hanggang 2008, sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang kumpanya niyang JSG Construction Company ang nakakuha ng pinakamalaking public works contracts na nasa higit 5.7 billion pesos batay sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Sa parehong panahon, ang kumpanya naman ng kanyang kapatid na si Elmer Guardiola at asawa nitong si Elaine na E. Guardiola Construction ay nakakuha ng 2.3 billion pesos na kontrata. Hindi na rin iba sa kontrobersya si Guardiola nang kasuhan siya at ang kanyang kumpanyang Wood Heights Realty and Development ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue noong 2012 dahil sa Yan, kurakot na nga, ay hindi pa nagbabayad ng tax, ano na lang ang mangyayari dito sa Pilipinas. Diba? Kinukurap nyo na nga yung pera ng taong bayan, hindi pa kayo nagbabayad ng tax, aray ko po, di ba? Sabi nga ni Malupiton, aray ko po. Hindi deklaradong pagbili ng luxury cars. Makalipas ang 13 taon, patuloy na namamayagpag ang mga kumpanya ng mga Guardiola. Sa inilabas sa listahan na flood control projects ni Pangulong Bongbong Marcos, 10 proyektong nagkakahalaga ng higit 928 million pesos ang nakuha ng mga kaanak ng kongresista sa mga lalawigan ng Batangas, Zambales at Surigao del Sur mula taong 2022 hanggang 2024. Ito ay ang Laurel Development Corporation na ang managing officer ayon sa listahan ng Philippine Contractors Accreditation Board ay ang kapatid ng mambabatas na si Irel Guardiola na ngayon ay Vice Mayor ng Mataas na Kahoy, Batangas. At Newington Builders Incorporated na si Elaine Guardiola naman ang Managing Officer. Labas sa flood control projects, nakakuha naman ng halos 1.4 billion pesos na mga proyekto ang mga kumpanyang pag-aari ng mga Guardiola sa 3rd at 4th Engineering Districts ng DPWH sa Batangas. So yan mga kabayan, klarong-klaro po buong angkan nila nakikinabang sa kaban ng bayan. Buong angkan po nila ang nakikinabang sa kaban ng bayan, mga kabayan. Pero sa palagay niyo po ba ang mga Guardiola po ay makukulong, something na mapaparusahan dito sa investigasyon ng Senado or Kongreso? Tingnan po natin mga kababayan, baka sakaling ngayon pa lang tayo makakita ng tunay na lumalaban talaga sa mga korap. Diyan po sa Blue Ribbon Committee ni Senator Dante Marcoleta. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po at eto. Pasadaan po natin itong si Abante, mga karibin natin, na kung saan, sabi niya po, Benny Abante tells Baste Duterte to scrutinize funds project of Brother Pulong. Yung kapatid daw na si Pulong. House Committee on Human Rights, Chairperson ng Manila District, Manila Representative Bienvenido Abante called on Davao City Mayor Sebastian Duterte to scrutinize how the funds allocated to district of his brother Representative Paulo Duterte were used amid the flooding in the city. Teka lang, klaruhin lang po natin. Lahat naman po tayo binabaha, Abante. What we are talking now, kung ano po ang natin na pinag-uusapan po ngayon na
ay yung flood ghost project na yan, di ba? Bakit nasa Luzon po yung project, no? Yung mga ghost project po ay nasa Luzon. Bakit naman lumiliko at pumupunta pa sa Davao? Mayroon bang ghost project sa Davao at dapat pag-usapan natin ang Davao? Yun yung dapat itanong natin dito. Gaano man kalaki ang pondo, no? Kung ito ay ginamit ng tama at mayroon pong project, actual project, aba hindi na masama kung lumaki ang pondo mo. Kung magkano, eto nga, di ba, pinag-uusapan natin, 5 billion, di ba? Bilyones po, trillions ang pinag-uusapan po dito. Ha? Dahil may mga ghost project dyan sa Luzon. Tapos pupunta ka pa ng Davao. Ang layo naman yata ng investigasyon mo. Abante. Are you still in your mind? Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Diba? Nasa Luzon ang ghost project, nasa Luzon ang anomalya, hihilain mo papunta sa Davao na wala namang ghost project na nababalitaan. Dahil napapakinabangan po ng taong bayan ang mga budget nila doon. Diba? Lahat tayo binabaha. Anong gusto mong i-point out, Abante? Lahat naman tayo binabaha. Kahit sa ang lugar ka pumunta dito sa Pilipinas, binabaha yan. Pero, ang pagkakaiba lang, yung budget nila sa flood control project ay ginamit nila sa tama at dyan po sa Luzon ay may mga ghost project. Okay? Okay ka na ba, Abante? Mag-focus ka. Nadidifocus ka yata no? Sabi nga kung pastor ka, magpakapastor ka na lang. Dahil hindi ka naman nanalo. Buti ka pa. Buti pa si Abante pinaupo ng COMELEC. Hindi nanalo si yung Duterte number 2 Number 2 po yun sa mga party list. Tama ba? Correct me if I'm wrong Number 2 ang Duterte sa mga party list. Biruin mo. Talo. Hindi nakaupo. Pero sa Abante, grabe nagpapahalata itong COMELEC na ito. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan mga karibo natin? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin. Itong post ni Rob Rances. Gusto ko to. Sabi niya po dito, kung si PRRD, teka lang yan basahin ko na lang para sa inyo mga kababayan. Okay? Kung si PRRD ay sinisi ng buo sa war on drugs dahil sa command responsibility, then by the same standard, kasi presidente naman si President Bongbong Marcos Jr., dapat ding managot si PBBM sa flood control corruption. Do you agree mga kababayan? Siyempre, dapat din managot si President Bongbong Marcos Jr. kasi mayroon po tayong tinatawag na command responsibility. No? Na yan po mga karibo natin ang dahilan kung bakit nasa ibang bansa si former President Duterte. Di ba? Dahil po dyan sa command responsibility. Kung ano ang kanyang inutos, siya ang nag-take ng responsibility. Pero ngayon mga kabayan, meron bang command responsibility itong si President Bongbong Marcos Jr.? Mukhang mas makapangyarihan pa yata si Remulla. Itong balita ito, yung sunod nating ipa-play i-play na nga natin. Si Remulla grabe, dalawang PNP chief pala ang napatalsik ni Remulla. Ito, pakinggan po natin ang balitang ito. Ni Interior Secretary John Vic Remulla na pinayuhan niya si PBBM sa mga alingas-nga sa opisina ni dating PNP Chief Police General Nicolas Torre. Ayon sa source ng Billionario News Channel, hindi lang ang sinibak na hepe ang naitsapwera ni Remulla, maging umano ang predecessor nito. Yan ang exclusive agenda report ni Francis Polve. Hindi pa raw mabasa ni Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang tunay na dahilan sa pagsibak kay dating PNP Chief Nicolas Torre. Kamakailan, gumawa ng ingay ang paghamon ni Baste ng suntukan kay Torre.
Matapos kumasa, agad nag-schedule ng charity boxing match ang dating PNP chief na inisnab ni Baste. Dahil hindi naman daw niya talaga hinamon si Torre. Naging bahagi pa ito ng speech ng Pangulo sa kanyang ika-4 na SONA, kung saan pabiro niyang ihinilera si Torre sa Pinoy Sports Champion. Palagay ni Baste, demotion para kay Torre ang pagkakasibak sa pwesto. Wala nang mas mataas pa dyan sa pagkapulis mo. Diba? Hindi ka naman pwede lagyan sa ibang appointed position. Like CID, NBI. Ano naman yung appointed demoted siya. So tingin ko, may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Hindi raw kilala ni Baste ang pumalit na PNP OIC na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Pero isa lang daw ang tiyak niya. Sino man ang iupong police chief, kasama sa trabaho nito ang pagharas sa kanyang pamilya. Order talaga yan na puntiryahin tayo. Eh naman lagi Hindi ka naman maging chief PNP pag wala kang gagawing mga Duterte o sa mga order. So yan mga kabayan, ini-expect na pala natin na merong gagawin din itong bagong PNP chief, no? Dito sa mga Duterte, kasi sabi nga, ayon po dito kaya Mayor Baste, that is one of the criteria for you to become the PNP chief, no? Eh si Torre, malaki ang sinakripisyo ni Torre. Biruin mo, napapunta pa sa Davao, no? Inaresto si former President Duterte. O yan po mga nagawa ni Torre. Kaya po siya na-promote bilang PNP chief, di ba? Anyway mga kababayan, balik po tayo dito sa mga pagnanakaw sa ating bansa. Ito naman po si Sir Ted Filon. Sabi niya po dito, di ba ho kapag magnanakaw ka o magnanakaw yung magulang mo or yung uncle mo, ha? Hindi ba dapat medyo simula noon itatago mo, itinago mo? Hindi sabi. Sa bansang ito, ipinagkakalandakan pa ang mga magnanakaw ng pamilya nila. Proud na proud para bilang isang mga magnanakaw. Ayon po yan kay Sir Ted Filon, mga kabayan. Broadcast journalist Ted Filon, mga kabayan. Pinagkakalandakan ang pagiging magnanakaw ng mga inayutak na ito. Dahil nga po yan mga kabayan, dito po sa naging post ni Atty. Rowena Guanzon, yan si President Bongbong Marcos Jr. Kita nyo na. Di ba? Yan po yung batang version. Batang version. Si President Bongbong Marcos Jr. nung bata pa, yan po siya mga kabayan. Very, very siya. Yayamanin talaga ang pormahan. Di ba? May kotse sa likod. Mukhang si Don, mag-isip man kayo ng Don kung anong itatawag natin dito kay President Bongbong Marcos Jr. Kung tatawagin po natin siyang Don. Hindi ko masabi. Wala akong alam sa mga Don. Don Pepot. Hindi. Don. May isda kasi na Don. Don Pilas. Sino po yung mga nakakakilala ng Don Pilas? Napakasarap na isda niyan. Sa waray-waray tinatawag na Don Pilas. Hindi ko alam sa ibang lugar kung ano pong tawag niya. Napakasarap na paksiw niyan. Don Pilas, mga kabayan. Anyway, ano man po ang inyong maitatawag na Don dito po kay President Bongbong Marcos Jr. Kayo na lang po ang bahala. Yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.